A day in my life as a bungangerang nanay na walang ginawa kundi sumigaw buong araw! So dyan nga itaon yung ano ko kasi niloloko ko. Sabi ko kasi kapag kinasal ako, gagamitin kong bulaklak ay itong kangkong as bouquet, di ba? Gara. Yung makakasambot talaga nito may pang-ulam na. At kaya nga isamahan niyo ako at kami magluluto ng ulam namin na ginisang kangkong. Yes, ginisang kangkong. Hindi ko alam bakit tuwing tanghali at hapon ang mahirap isipin talaga ulam sa pang-araw-araw, pero mas mahirap isipin pag wala kang panggasto sa araw-araw. Yan nga mga kaya habang prito ako ng isda, talabas ka na ako ng langis. Grabe yung pagkagit na pagkapalirik niya na parang kinikiliti yung tinkerbell niyan, ng babaeng niya. Yung tipong nagprito ka lang ng isda pero napunta ka sa digmaan talaga. Sobrang pobya nga niya babaeng, ilag na yan siya dyan, no? Tapos pasayaw-sayaw na naman talaga, di nawawala talaga buong araw, pasayaw-sayaw ng baing. Tagkutkit pa sa pet niya, tapos nagluluto ka, Derika girl. At nang matapos nga ako sa pakipagdigmaan ko sa magprito ng isda na yan, at yung aking anak ay nag-request, siya daw ang magagayat ng bawang at sibuyas, tuwan-tuwayan siya, sabi ko ayusin mo. Kapag nahiwa ka ng kutsilyong iyan, talagang tatadyakan ko ang alang-alam mong bata ka. At nang napagbigyan ko nga sa gusto niya, sabi ko sige tapusin mo at ako naman maghihimay-himay na rin kangkong na ito para madali tayo magluto. Sabi niya nga sa akin, sige mama ako na lang magluluto para kapag may sakit ka ako na lang ang magluluto. Hala, grabe binigyan pa niya ako ng sakit, apakabait na batang ari ah. Kasi nga, di ba mga mi, kapag ang mga babae, tayo mga babae kapag may sakit tayo, hindi pa rin talaga tayo yung tipong nakahiga na lang talaga. Tayo yung mga babae na kapag may sakit gagawa at gagawa pa rin talaga tayo ng gawaing bahay. Kasi paano ba naman, sino nga aasahan natin gumawa ng gawaing bahay natin kung yung mga mister natin may trabaho? Kaya kahit gusto magpahinga ng katawan natin ay talagang hindi aari kapag dahil nga habang nagpapahinga yung katawan natin ay talaga iniisip natin yung gawain natin. Sino ba yung gagawa? Sino ba yung magdadayag? Sino ba yung maglalaba? Wala ka namang asahan natin yung mister natin na kapag dating sa trabaho, pagod na pagod siya pang maglilinis, di ba? Nakakahiya naman. Kaya as a mother, na bungangera, kahit masakit yung katawan ko, kahit may nararamdaman ako, gagawa pa rin ako. Pero pasalamat ako, yung mister ko, pag may sakit ako at galing siya trabaho, kahit pagod siya galing trabaho, nagkukusa talaga siya. Hindi siya yung utusan ko pa magdaya ka, maganto ka kasi masakit yung katawan ko. Siya talaga gagawin niya talaga yung kung hindi ko kayang gawin dahil may sakit ako, siya talaga yung gagawa. Magdadayag yan siya, maghuhugas, sobrang sipag yan. Magtitiplay ng kape, papainumin niya ako ng gamot. Talaga na bang napaka-I love you so much more, bembang na yun, char. At nang matapos nga ako sa aking kadaldalan dyan sa paghihima, ay ako'y naggisa ng bawang at sibuyas na namekos-mekos ko na yung bawang at sibuyas. Mamaya-maya naman ang isusunod ko naman dyan itong kangkong. Nilagay ko na rin dyan yung kangkong at namekos-mekos. Pagkatapos ko nyan imekos-mekos ng kangkong na iyan. Tsaka ako naman lalagyan ng ricado. Assistant ko talaga yung anak kong yan. Siya yung may dala ng ricado dyan. Sabi niya siya daw ang maglalagay ng ricado. Talagang willing na yan siya magluto. Sabi ko sige na nga at maganda rin naman yung habang bata pa. Natututo na sila sa gawaing bahay na hindi laging babad lagi sa gadget. Diba? Masama kasi yung batang laging babad sa gadget. Tapos pagdating ng uutusan ng nanay nila ay walang alam sa gawaing bahay. Kasi ang alam ay puro cellphone. Kaya yung mga anak kong yan talaga, hindi ko talaga sila sinasanay sa cellphone. Sinasanay ko sila sa gawaing bahay, inutos-utusan ko. Kasi mga mima ko, sila rin ang kawawa kapag laki nila ay wala silang alam sa gawaing bahay, diba? Para kahit saan sila mapuntang bahay, marunong sila sa gawaing bahay, marunong sila magpusa. Kunyari, may family gathering, tapos nandun lahat ng mga kamag-anak, diba? Tapos makikita yung mga anak ko, ganda-ganda lang. Tapos masabihin ng mga ibang kamag-anak, ano ba yan, yung mga anak mo, tamang ganda-ganda lang, wala namang alam sa gawaing bahay ang mga yan. O diba, nakakahiya yung gano'n sabihin hindi pinapalakan ng maayos ng mga magulang. Kaya ako ayoko nang masasabi talaga yung mga kamag-anak or mga ibang tao na gano'n sa mga anak ko. Kaya kahit bata pa yung mga yan, tinuturuan ko na sila sa gawaing bahay. Hindi ganda lang, diba? Marunong sa gawaing bahay. Diyan nga, tapos na pala ako dyan magluto, natikman ko na, talaga namang yummy, delicious, masarap lahat na nasa luto ko na. Cherries na lang, bye-bye, see you next video!